Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muli magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ika-4 na pong kabanata ng unang aklat ng Old Testament. Ito po yung aklat ng Genesis. At marami po tayong pag-aaralan. Alam ko po mangungusap ang ating Panginoon sa ating pagninilay-nilay sa kanyang salita. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kahabagan, sa inyong pag-ibig, sa inyong mga biyaya sa amin. Dalangin namin, Lord, samahan niyo po kami sa pag-aaral namin sa iyong mga salita. Buksan niyo po ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, ihanda mo ang aming mga puso upang higit po naming ma-enjoy ang mga salita mo, Panginoon, at ang mga mensahe mo sa amin. Sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Verse 1, minsan ang tagapangasiwa ng mga inumin ng Paraon at ang punong panadero ay parehong nagkasala sa kanilang Panginoon na hari ng Ehipto. Sa galit nito, sila ipinakulong sa bahay ng punong guwardya ng piitang pinagdalhan kay Jose. Si Jose ang naatasan ng kapitan na tumingin at maglingkod sa 2 bilanggo, kaya't matagal silang magkasama sa bilangguan. Kung mapapansin po natin sa last verse ng chapter 39, sabi dito, hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose, sapagkat si Yahweh ang kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Ano po, talagang hindi iniwan ng Panginoon si Jose. At dito din makikita natin, no, na yung pinakabantay ng bilangguan, no, ang pinakapunong bantay, punong gwardiya, no, yung pinaka-head ng guard doon sa kulungan ay si Potiphar, ang asawa ng babaeng nagbigay ng maling akusasyon kay Jose. So kung makikita po natin dito, maganda yung relasyon ni Potiphar at ni Jose na nagpapatunay po na hindi naniniwala si Potiphar doon sa ibinibintang ng kanyang asawa kay Jose. Ano po? Kaya makikita po natin dito na nagkaroon ng magandang pwesto si Jose sa loob ng kulungan dahil po sa pagtitiwala po sa kanya ni Potiphar. And now, no, ngayon ay ipinapakulong din ang punong panadero at ang punong tagapangasiwa ng inumin. No, so ibig sabihin po, merong threat sa buhay ng Paraon, no? Pwede siyang lasunin. Kaya ang dalawa na suspetsahan nila is ang punong panadero at ang punong tagapangasiwa ng inumin. So sila po ay nabilanggo kasama ni Jose. And kung makikita po natin, no, dahil si Jose ay naatasan bilang kapitan, no, naatasan ng kapitan na tumingin sa mga bilanggo, no, although siya yung namamahala, pero hindi po para siya ay paglingkuran, kundi siya po ay naglingkod, no, dito sa mga bilanggong ito. So ganun din po si Jesus, no, si Jesus came, sabi nga ni Jesus, I came to serve, not to be served, no. Ang mga leader ng church, ano po, yan po yung ating makikita dito, no, yung kapakumbabaan, no, yung kung paano tayo masigit na magagamit ng Panginoon ay nangangailangan po ng kapakumbabaan kung saan hindi dapat tayo nag-expect na tayo yung paglingkuran, hindi tayo nag-expect na tayo yung aasikasuhin, kundi tayo po yung maglilingkod at tayo yung aasikasuhin. Nang sa ganun, mas marami po tayong madala sa paanan ng Panginoon. Verse 5, sabi dito, isang gabi, ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero ay parehong nanaginip. Kinaumagahan, nang dumalaw si Jose, na puno niyang nababalisa ang dalawa. Tinanong nila kung bakit, at sila naman nagpaliwanag. Alam mo, sabi nila, pareho kaming nanaginip, ngunit wala ni isa mang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga iyon.
Ang Diyos lamang ang nakakapagpaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip. Sabi ni Jose, ano ba ang napanaginipan ninyo? Dito po sa verse 6 talaga makikita natin yung concern po ni Joseph dito sa mga panadero at saka sa tagapangasiwa ng inumin, na kung saan nakita niya na-discern niya yung kabalisahan na meron dito sa dalawang taong ito. Kaya naman dagli niya itong tinanong, at itong mga ito naman ay nagpaliwanag. Pero alam niyo, nakakatuwa sa sinabi dito ni Joseph, ang Diyos lamang ang makapagpapaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip. So dito po talagang sa kanyang mga sinasabi, the way he talks, talagang pinakikita niya po na hindi po yun sa galing niya, kundi yun po ay sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sana ganun din tayo mga kapatid, no, every time na tayo ay napapapurihan, every time po na tayo ay nare-recognize, no, kailangan talaga yung glory ibalik natin kay Lord. At ito yung nakakatuwa kay Joseph, na bago niya pa i-discuss yung panaginip, kung paano niya ito naunawaan, ay talagang binabalik niya kay Lord yung parangal. Makikita rin natin na syempre ang tagal niya nang nakakulong, no? Pwede naman siyang kumbaga sumentro lang sa kanyang nararamdaman na ako mali ang akusasyon ng ginawa sa akin kaya ako nakulong. Pero hindi po, no? Sa halip talagang sinset aside niya pa rin yung nararamdaman niya to help, no, yung mga kabigatan po na dinadanas ng ibang tao. So talagang kailangan talaga as a leader, you are selfless, na hindi laging nakatuon sa iyong damdamin, hindi laging nakatuon sa iyong nararamdaman. Kailangan talaga nandyan pa rin yung kung paano po tayo na nag-serve sa iba. Yan, kung saan din po ay napaparangalan yung Panginoon. Verse 9, ang tagapangasiwa ng inumin ang unang nagsalaysay. Ang sabi nito, na napanaginipan kong sa harapan ko'y may puno ng ubas na may 3 sanga. Pagsibol ng dahon nito, namulaklak na rin at kaagad na hinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang kopa ng paraon, kaya't pinisa ko ang ubas at ibinigay sa paraon. Verse 12, ito ang kahulugan ng panaginip mo, sabi ni Jose. Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka ng paraon at patatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Kaya kapag naroon ka, huwag mo naman akong kakalimutan. Banggitin mo naman ako sa paraon at tulungan mo akong makalaya sa bilangguang ito. Ang totoo ay kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo at wala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo rito. So this is not the first time na nag-translate or nag-interpret si Joseph ng dream. Kaya kung matatandaan po ninyo, before kaya siya pinag-initan ng kanyang mga kapatid kasi nga po na-interpret niya yung mga panaginip nila, no? At ito ay sakit ng mga ego ng kanyang mga kapatid, kaya naman talagang pinag-initan siya ng mga ito. Kaya naman po dito sa pangalawang pagkakataon ay ininterpret niya yung panaginip nitong tagapangasiwa ng mga inumin. At makikita rin po natin nang matapos niya itong i-interpret, kinuha niya rin yung pagkakataon na hilingin doon sa tagapangasiwa ng inumin na sana ay maalala siya nito pagharap niya sa paraon, no? Alam niya wala siyang kasalanan, pero nakulong siya. At walang taong matino na alam mong wala kang kasalanan, tapos mag-e-enjoy ka sa kulungan, no? Kahit pa maganda yung kalagayan mo doon, hindi ka pa rin papayag na manatiling nakakulong kasi all people wants to be free, no? Tayo gusto natin ng freedom. So, kaya naman dito makikita po natin na hiningi ni Joseph dito sa tagapangasiwa ng inumin, no? Yung alalahanin siya pag nakaharap na siya dun sa paraon. Ayan, verse 16, pagkakita ng punong panadero ang magandang kahulugan, na magandang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi nito kay Jose, ako'y nanaginip din, may buhat daw akong 3 basket
sa aking ulo. Sa basket na ito, sa ibabaw ay nakalagay ang iba't ibang pagkaing hinurno para sa paraon. Ngunit, ang pagkaing iyo'y tinutuka ng mga ibon. Sinabi ni Jose, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sa loob ng 3 araw ay ipapatawag ka rin ng paraon at pupugutan ka. Pagkatapos, ibibitin ka sa kahoy ang iyong bangkay at hahayaang tukain ng mga ibon. Ang 3 araw ay kaarawan ng paraon at naghanda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kagawad. Iniharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapangasiwa ng mga inumin at punong panadero. Ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng mga inumin. Ngunit ipinabitay ang punong panadero. Natupad nga ang sinabi ni Jose sa 2, ngunit siya'y nakalimutan ng tagapangasiwa ng inumin. Ayan, dito po makikita natin mga kapatid, no, paggaling sa Panginoon ang vision, ang interpretasyon, hindi po ito pwedeng magkamali, no? Kaya naman talagang maging maingat po tayo sa ating pakikinig kung paano nila ini-interpret yung ating mga panaginip. And actually, hindi na nga ito maganda ngayon sa ating panahon ngayon. Kapag po may mga panaginip tayo, hindi siya tama ngayon na i-discuss pa sa ibang tao at hingin ang kahulugan nito, no? Sapagkat meron po tayong Panginoon na siya, sa Kanya po natin ilapit, sa Kanya natin idulog yung ang mga bagay na nagiging kabalisahan sa atin, no, sa ating mga kaisipan, sa ating mga panaginip. At lagi po nating tatandaan dito na hindi sa lahat ng pagkakataon sa mga mabubuting ginagawa natin, bumabalik siya agad, no? Kaya kung makikita natin, hindi naalala ng puno ng tagapangasiwa ng inumin si Jose, ano? Sa kabila ng naibalik siya sa kanyang pwesto. Pero may perfect timing pa rin si Lord. Kagaya nga po ng sinabi niya sa kanyang salita, He makes all things beautiful in His time. But this time, hindi pa yun yung panahon para malaman ng parao na ang nag-interpret, alam ng punong tagapangasiwa ng inumin ang mangyayari sa kanya dahil ito in-interpret na ni Joseph. Sabalit, dito po makikita natin, iba yung timing natin, iba yung timing ni Lord. Kailangan natin magtiwala sa Panginoon at patuloy na manampalataya na siya pa rin na may control ng lahat ng bagay. Kaya muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon hanggang sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral ng kanyang salita. To God be all the glory and have a blessed day.